Operasyon sa isang drug laboratory sa Valenzuela City at updates sa kanilang mga operasyon ating tatalakayin kasama ang tagapagsalita ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Attorney Joseph Frederick Calulut. Magandang tanghali po. Magandang tanghali, Sir Joshua. Magandang tanghali rin ho kay Director Cheryl at magandang tanghali sa mga nanonood at nakikinig sa ating palatuntunan. Attorney, can you share with us yung buong detalye po nitong buy-bust operation na sinagawa po sa Valenzuela City kamakailan na dahilan ng pagkakadiskubre ng isang shabu laboratory? Sir Joshua, noong February 22, nagkaroon po ng buy-bust operation dyan nga po sa Valenzuela City, particularly sa Barangay 20 Reales, na kung saan may isang individual na nagbenta ng 500 grams of shabu doon sa ating operatiba. Yung operation po na to, kasama po natin dyan ng Philippine National Police. And because of that buy-bust operation, na-discover ho rin natin na meron pong isang laboratorio pala ng shabu dyan ho sa isang warehouse sa Valenzuela. Attorney, sa naturang operasyon, ano-ano po yung inyong mga nasamsam at gaano po kalaki ang epekto ng mga nakuha ninyo kung sakaling ito po ay naipakalat o naibenta? Director Cheryl, ang nasamsam po natin dyan ho sa warehouse na yan, bibigay ko po yung exact na po, kaya ho baka kasi matanong ho ng mga kababayan natin bakit ngayon or kahapon lang nagkaroon ng press conference regarding this operation is kinakailangan po kasi na dapat yung ilalabas ho natin na detalye, especially yung nakuha ho nating shabu at saka yung liquid methamphetamine ay eksakto yung maibigay ho natin sa mga taong bayan. So yung nasamsam po natin na shabu, that's 906.4064 kilograms. Habang yung liquid methamphetamine na nakuha po natin dyan, that's 64.15 liters. Okay. Nasa magkano to, Attorney? Kung sa market value, ito nasamsam natin. Ang standard, yes Sir Joshua, ang standard value po nito, yung sa shabu lang ho, that's 6,163,000,000. And yung nakuha naman po na liquid methamphetamine, that's 436 million pesos. Kung susumahin po natin, that's around 6.6 billion pesos worth of dangerous drugs na ating nasamsam. Attorney, meron po bang indikasyon kung ang nasabing laboratorio ay konektado sa mas malawak na drug network o sindikato? Direct Cheryl, yan po ang titignan ho natin dahil meron na po tayo kasing masusing intelligence operations na ginagawa. And ito nga ho yung tinuturo ng ating intelligence operations base sa mga nakuha ating datos na from other law enforcement agencies and yung ating mga counterparts na natuntun po rin natin itong laboratorio. And hindi lang po ito isang laboratorio. This is connected doon sa Binangonan Rizal na laboratory na nasira din ho natin kamakailan. Yung kung baka matanong nyo, may suspects na ho ba tayo? Meron na ho tayo natukoy na mga individual. Okay. Attorney, kulang-kulang 1 tonelada ito nakita natin sa shabu pa lang. Sa inyo pong paunang investigasyon, can we consider this as mass production at gaano na po kaya katagal ito tumatakbo itong laboratory na ito? Kung gaano katagal na po sir na tumatakbo ito po ay patuloy po natin iniimbestigahan. Although nasabi naman ho ng ating butihing mayor ng Valenzuela na base ho doon sa records nila, yung lessee ho nito, hindi naman ho nag-register sa kanilang BPLO. Pero yung umuupa doon sa nagmamay-ari ng warehouse, ang pinapalabas lang niya, base ho doon sa kanilang lease contract, ito raw ho ay magpapatayo ng isang brewery. Attorney, ilang individual pa po ang inyong tinutugis kaugnay ng operasyong ito? Meron po bang high-value target na posible pong sangkot dito? May high-value target po tayo, Direct Cheryl, na tinatarget po dito. Kasi pag sinabi ho nating high-value target, kasama ho dyan yung mga foreigners. And there are foreign individuals na involved po dito sa laboratorio ito na aming pong tinutugis
dahil ito po ay connected din ho doon sa mga laboratorio na nasira po natin, especially doon sa Binangonan, Rizal. Okay. Attorney, tanungin din po namin ano po ang susunod na hakbang ng PIDEA para matiyak na tuluyan na mabuwag ang supply chain at maiwasan na rin po ang pagtatayo ng mga kahilintulad na laboratory sa bansa. And will this open doors para sa mga panibagong leads sa mga suppliers at sa mga sources po? With regard po sa sinabi po ninyo na mabuwag ang supply chain, patuloy naman hong ginagawa ng PIDEA together with our counterparts yung tinatawag nating supply reduction strategy. Ito pong pagsira sa laboratorio, pag-conduct ng mga bypass operations, pag-implement ng mga search warrant. This falls under the supply reduction activities of the agency and other law enforcement agencies. Kaya nga ho, meron pa rin ho tayong patuloy na mga coordination, cooperation with other law enforcement agencies and our foreign counterparts para ho yung mga supply ng illegal na droga ay atin pong mapigilan na ito'y may ipakalat sa ating mga barangay. Sa katunayan nga po, part also of our supply reduction efforts is yung ginawa lang po kaninang MOA signing with the Bureau of Customs para ho yung ating mga pantalan, ang ating mga paliparan, hindi na po magamit bilang lugar na kung saan magpupuslit ng illegal na droga ang mga individual. Attorney, hingi na rin po kami ng update sa iba nyo pa pong mga operasyon. Meron po bang inaasahan pa na malaking operasyon sa mga susunod na araw? Yes, Director Cheryl, meron pong mga darating pa mga malalaking operation. Gaya nga po yung nabanggit ko po kanina, nagkaroon po tayo ng MOA signing with the Bureau of Customs. And kung maalala po natin, few weeks ago, nagkaroon po tayo ng successful interdiction operation sa Bureau of Customs, together with the Bureau of Customs, yan po sa MICP na kung saan we were able to foil the entry of more or less 41 kilos of shabu na ito po ay ikinubli doon po sa container na pinagbalakan na ipuslit sa ating bansa. Okay. Well, Attorney, not to preempt your future or ongoing operations, pero kumusta po ang inyong mga monitoring sa kahalintulad na operasyon sa malalayong probinsya maliban po sa Metro Manila? Doon naman po sa mga malalayong probinsya, patuloy naman po natin minomonitor yan dahil sa ating mga probinsya, meron naman po tayo nakaditila na mga provincial offices o dyan. Sila na rin po ang nakikoordinate sa ating mga barangay, particularly yung mga badak sa mga barangay. Dahil ho, pag sinabi natin badak, sila ho ang pinaka-frontline natin sa ating kampanya laban sa illegal na droga. Bakit nga po badak? Di barangay ho kasi sila po ang may alam kung sino ang mga bago sa kanilang barangay. Alam ho nila kung sino ang mga tenants sa mga naninirahan ng barangay. Alam din ho nila kung sino yung mga pansamantalang naninirahan sa nilang barangay. With the help of the badak, madali ho natin matuntun ngayon kung meron pa bang emerging na mga warehouse, kung meron ho po bang mga nagbebenta ng illegal na droga po sa kanilang mga barangay. Attorney, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan po na nanonood at nakikinig, meron po tayong hotline sa PIDEA. Ito po yung isumbong mo sa PIDEA. Ibibigay ko po yung ating numero. That's 0995-354-7020. Ulitin ko po, that's 0995-354-7020. And another line, that's 0931-027-8212. That's 0931-027-8212. Huwag po silang matakot na magsumbong sa inyong PIDEA dahil ang mga impormasyon na ibibigay po ninyo, aaksyonan po yan ng PIDEA and sinisiguro po natin na ang kanilang identities ay confidential. Hindi po malalaman na sila po ay nagsumbong sa PIDEA at sila pa po ay makakatulong sa ating bansa tungo sa bagong Pilipinas. On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa update, Attorney Joseph Frederick Calulot, ang spokesperson ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Thank you, sir.